Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Marcial ay Regalado. Kasama ko si Binibining Maria Divina Bahana. Ngayon ay tatalakayin namin ang pagiging isang direktor, pag-aarte, panonood at pagpuna ng isang dula o teatro. Taga-direhe o direktor. Ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script o siya ang nag-i-interpret sa script mula sa pagpasya sa itsura ng tagpuan, ng damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan ay dumidepende sa interpretasyon ng direktor sa isang script. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba itong directing. Directing. Ang directing ay isang uri ng paggawa ng mga palabas sa pamamagitan ng pagdirect ng mga bawat eksena at dialogo ng mga tauhan. Ang direktor ang taong umaalalay sa aktor or aktres at crew para makagawa ng magandang palabas. Ngayon, alamin natin ang tungkulin ng isang direktor sa isang dula o teatro. Una, siya ang tagapamahala ng buong produksyon. Pangalawa, siya ang responsible sa lahat ng anggulo ng kamera, lens effect, ilaw at mga iba't ibang klaseng disenyo. Pangatlo, siya ang taga-ayos ng mga aktor at aktres sa lahat ng kilos para maging maganda ito sa harap ng kamera. Pang-apat, siya ay kasali sa pagsusulat, financing at pag-edit ng film o dula. Pagbibigay halaga sa bawat katrabaho o nagbibigay ng suggestion. Ngayon naman ay alamin natin ang mga katangian ng isang direktor sa isang dula o teatro. Una ay malinaw na paningin. May malinaw na paningin ang direktor sa kung ano ang gusto niyang makamit sa dula. Ito ay makikita sa kanyang interpretasyon ng script mula sa disenyo ng set hanggang sa pagganap ng mga aktor. Pangalawa, malakas na komunikasyon. Mahusay siya magipag-usap sa mga aktor, tauhan at iba pang mga kasangkot sa produksyon upang may paliwanag ang kanyang bisyon at makuha ang ninanais na resulta. Pangatlo, pagkamalikhain. May malikaing pag-iisip at kakayahang mag-isip ng mga bagong ideya ang direktor para maganda ang palabas. Ito ay makikita sa kanyang pagpili ng anggulo ng kamera, effect at iba pang elemento ng disenyo. Apat, pagiging organisado. May kakayahang mag-organisa ng mga rehearsal at iba pang aspeto ng produksyon ang direktor upang matiyak ang maayos na daloy sa isang trabaho. Bilang isang direktor, naging katangian talaga nila ang isang pagiging organisado upang mas maging madali ang daloy ng isang dulang ginagawa. Ang panglimang katangian ay ang pagiging leader. May kakayahang manguna at mag-udyok sa mga tauhan ang direktor upang makamit ang isang magandang palabas. Naging isang katangian din ng isang direktor ang pagiging isang leader upang mapanatili ang organisado, kalidad at tagumpay ng kanyang proyekto. At ang pang-anim na katangian, ang pagiging mapasensya at adaptable. Ang direktor ay nangangailangan ng mahabang pasensya at determinasyon at kailangan na magiging adaptable sa mga pagbabago ng hamon na maaring lumitaw sa panahon ng produksyon. Isa sa mga naging katangian ng direktor ang pagiging mahaba ang pasensya at ang pangpitong katangian ang pagiging kritikal. May kakayahang mag-analisa ng mga pagganap at magbigay ng konstruktibong puna ang direktor upang mapabuti ang palabas. At ang pangwalong katangian ay may vision. Ang direktor ay may pangunahing pananaw o vision na kung paano dapat ang isang dula. Siya ang nagbibigay ng patakaran at gabay sa mga tauhan. Isa sa mga naging katangian ng isang direktor ay magkaroon ng isang malawak na imahinasyon upang mabuo ang isang dulang ginagawa. So sa madaling salita, ang isang mahusay na direktor ay hindi lamang nagdidirekta ng mga aktor kundi siya rin ang tagapangasiwa at tagapag-ugnay ng buong produksyon. Ang kanyang tungkulin upang matiyak na ang lahat ay gumagana ng magkasama upang makamit ang isang karaniwang layunin. Ang pag-arte sa isang dula ay may mahalagang layunin at tungkulin
upang maihatid ng epektibo ang kwento at mensahe nito sa mga manonood. Ito ay isang uri ng sining na kung saan ginagamit ng aktor ang kanyang katawan, boses at emosyon upang bigyang buhay ang isang tauhan sa isang dula. Ang layunin nito ay una, maghatid ng mensahe. Layunin ng pag-arte na maiparating sa mga manonood ang mahalagang aral at tema ng dula. Ang pag-arte ay isang paraan upang maiparating ang mga mahahalagang tema at aral ng dula. Ito ay isang paraan upang maibahagi ang mga ideya at pananaw ng may akda sa mga manonood. Pangalawa ay magbigay ng aliw at libangan. Nakapagpapasaya, nakapagpapatawa o nakapagpapaluha ang mahusay na pagganap sa dula. Ang dula ay isang anyo ng sining na nagbibigay aliw at libangan. Ang mahusay na pagganap ay maaaring magbigay ng kasiyahan, pagtawa o luha sa mga manonood. Pangatlo ay magmulat at magturo. Ginagamit ang dula upang magbigay kaalaman tungkol sa mahahalagang isyong panlipunan, historical o moral. Ang dula ay maaaring magamit upang magbigay kaalaman tungkol sa mahahalagang isyong panlipunan, historical o moral. Ito ay isang paraan upang maipamulat ang mga mata ng mga tao sa iba't ibang pananaw at katotohanan. Pang-apat ay ang ipakita ang kultura at tradisyon. Sa pamamagitan ng pag-arte, naipapakita ang mga paniniwala, gawi at tradisyong bahagi ng kultura. Ang pag-arte ay maaaring magamit upang ipakita ang mga paniniwala, gawi at tradisyong bahagi ng kultura. Ito ay isang paraan upang mapanatili at maipakita ang mga mahahalagang bahagi ng ating pamana. At panghuli ay ang magbigay ng inspirasyon. Ang mga kwento at karakter sa dula ay maaaring magsilbing inspirasyon sa buhay ng mga manonood. Ang mga kwento at karakter sa dula ay maaaring magsilbing inspirasyon sa buhay ng mga manonood. Ang mga pagganap ay maaaring magbigay ng pag-asa, lakas ng loob at pagnanais na gumawa ng mabuti. Sa kabuuan, ang pag-arte sa dula ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at lipunan. Ito ay isang paraan upang maiparating ng mga ideya, magbigay ng aliw at magturo, at magbigay ng inspirasyon. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Aisa Aisayari. Sa araw na ito, ating pong pag-uusapan ng isang mahalagang sining na hindi lamang nagbibigay aliw, kundi may malalim ding layunin at tungkulin sa ating lipunan. Ngayon, ating aalamin ang tungkulin ng dula sa pag-aarte. Una, ang pagbigay buhay sa karakter. Responsibilidad ng aktor na ipakita ng makatotohanan ang ugali, damdamin at kilos na ginagampan ng tauhan. Pangalawa, makipag-ugnayan sa kapwa-artista. Mahalaga ang koordinasyon upang maging natural ang palitan ng dialogo at kilos. Pangatlo, gamitin ng wasto ang galaw, tinig at ekspresyon. Kailangan ng tamang boses, kilos at facial expressions upang maging epektibo ang pagganap. Pang-apat, sumunod sa direksyon ng direktor. Dapat sundin ng aktor ang mga tagubilin upang maisakatuparan ang layunin ng dula. Ang panglima, maging disiplinado at responsable. Kailangan dumalo sa ensayo, maging handa sa bawat pagtanghal at panatilihin ang profesionalismo. Ngayon dadako tayo sa panonood. Ito po ay isang malawak na konsepto na maaring tumutukoy sa maraming bagay. Pero sa konteksto ng pelikula at palabas, ito ang mga proseso na nagbibigay ng atensyon at pag-unawa sa isang pelikula o palabas. May mga ilang aspeto po tayo ng panonood. Isa na rito ang pagtanggap ng visual at auditory information, na kung saan ang panonood po ay nagsasangkot ng pagtingin sa mga imahe, video at pagdinig ng mga tunog, musika at dialogo sa pelikula o palabas. Ang pangalawa ay ang pag-unawa sa konteksto, na kung saan po ang panonood ay hindi lamang tungkol sa pagtingin at pagdinig, kundi pati na rin sa pag-unawa sa kwento. At ang pangatlo ay ang pagkilala sa mga technical na aspeto,
na kung saan ang panonood po ay maaari ring magsangkot ng pag-oobserba sa technical na aspeto ng pelikula o palabas, tulad ng mga cinematography, editing, sound design, at visual effects. Magandang araw sa lahat. Ngayon ating tatalakayin ang pagpuna. Ang pagpuna ito ay ang pagbuo ng isang paghatol tungkol sa mga negatibo o positibong katangian ng isang tao o isang bagay. Ang pamumuna ay maaaring sumaklaw mula sa impromptu na komento hanggang sa nakasulat na detalyadong tugon. Sa madaling salita, ito ay ang pagbibigay ng opinyon o paghatol tungkol sa mga katangian ng isang tao o bagay, maging positibo man o negatibo. Maaari itong maging isang simpleng komento o isang detalyadong pagsusuri. Mahalaga na maging malinaw at tiyak sa pagbibigay ng pagpuna, iwasan ang pagiging pangkalahatan o hindi malinaw. Halimbawa, sa halip na sabihin na maganda ang ginawa mo, mas mahusay na sabihin ang maganda ang iyong paggamit ng kulay sa painting. Ang sunod naman ay ang mapanuring puna. Sa diwa na ito, ang mapanikha na pintas ay sinamahan ng isang hanay ng mga halaga tulad ng paggalang, katapatan, kabaitan at pagiging simple bukod sa iba pa. Ang mapanuring puna ay isang uri ng pagpuna na naglalayong magbigay ng konstruktibong pagsusuri at mungkahi para sa pagpapabuti na isinasaalang-alang ang mga positibo at negatibong aspeto ng isang tao o bagay. Ito ay naiiba sa simpleng pagpuna dahil naglalaman ito ng mga sumusunod na katangian. Ang mapanuring puna ay mahalaga sa pag-unlad ng isang tao o bagay. Ito ay isang paraan upang matuto mula sa mga pagkakamali at mas mapabuti pa ang mga kakayahan. Ang panghuli naman ay ang mapanirang mga pintas. Ito ay nagmula sa isang serye ng mga negatibong damdamin tulad ng inggit o paninibugho. Ang mapanuring mga pintas sa isang uri ng pagpuna na naglalayong makasakit o magpahiya sa isang tao o bagay. Ito ay nagmumula sa mga negatibong damdamin tulad ng inggit, paninibugho o galit. Ito ay nakakapinsala sa mga relasyon at nakakasira sa moral ng isang tao. Mahalaga na matuto tayong makilala ang mga ito at maiwasan ang paggamit nito.